Alright, tayo po ay nasa Himpilang May Todong Lakas pa rin, DWIC 882 at Aliw Channel 23, napapanood din po via social media sa pamagitan po ng Facebook at YouTube live streaming. At kasama po natin ngayon pong araw na ito, of course, ang commander po ng AFP Cyber Command, si Colonel Joey Fontiveros. Magandang araw po, Colonel. Welcome po sa ating pong himpilan at batid natin na bago-bago pa lang itong inyong command. So, gaano na ba ito katagal? Since when siya itinatag? So, magandang umaga, Drew. At of course, bago ko sasagutin yung tanong mo, gusto ko lang sanang batiin ng Armed Forces of the Philippines sa kanilang 89th anniversary. Uy, oo nga pala. So, with the team, Sandigan ng Sambayanan tungo sa bagong Pilipinas. December so, 21 yan, Colonel. Happy anniversary. Happy anniversary po sa mga kasama natin dyan sa AFP. Yun. Yes, So, balik po tayo doon sa Cyber Command ng AFP. Since kailan po ito itinatag? Okay, sir. One of the effective measures that the AFP taken is that it implemented the memo coming from the DND dated 26 September that is approving the creation of AP Cyber Command. So with that memo, we were required to reorganize AP Cyber Group. So ibig sabihin, ang core group ni AP Cyber Command now is the AP Cyber Group. So, okay. We need to reorganize para ma-meet namin yung requirements ng pagiging Cyber Command. Ano ho ba layunin nito, Colonel? Ano ho yung primary objective po nito pong inyong pinangahawakan, pinamumunuan po na Cyber Command? So, ang pinaka-mission nito is to protect and defend AFP's network para sa ganun ay magawa niya ang kanyang mandato. Okay. So AFP lang, yes. Buong from Army to Air Force. yes, sir. So, kabuuan po. Kabuuan, all right. So, kasi cyber, alam naman natin na Colonel, kapag cyber command, of course, it involves cyberspace. Yes, sir. Sa atin ba, tayo ba, itong cyber command, meron na ba tayong sapat na kakayanan at sapat na infrastructure para maprotektahan yung ating AFP sa kabuuan, Colonel? Bago ko sasagutin yan, sir, yung katanungan ninyo, let me just emphasize that cyberspace was adopted as another domain of AFP operation in 2013. So with that, having that move is from there, we started developing our capabilities in cyber. So ngayon, from 2013 at hanggang ngayon, I can tell you that we have significantly improved dito sa ating capability in cyber operations. Okay. So marami tayong naitatag ng mga of course facilities, people, we train people, so we publish doctrines, so ganon. And even the supports, ang kagandahan ngayon ng pagkakataon ngayon is that from the national leadership, the government leadership ng AFP is that they are bent really to support our cyber capabilities. Cyber capabilities. And bukod sa improvement, of course, meron ding funding din ito, of course. Yes, sir. Yes, sir. So, yung mga improvements na yan ay kailangan talaga ng peso sign. Peso sign talaga, hindi dollar. Pero, yung mga capabilities na yon, all throughout, kayo lang bang mga militar? Or meron ding tulong ng, let's say, from the private sector, from the civilian, may civilian volunteers, may mga cyber experts din, bukod ho doon sa mga nanggaling sa military. Yes, sir. May mga collaborations kami sa academe, yun. Okay, sa mga technology partners, and even we're tapping also yung mga
mga reservists na they have the capability or they have the core competency of cyber, and may mga private individuals serving as consultants. Ganun po ang ating efforts para sa ganun ay hindi lang kami mag-inbreeding sa capability but more so being developed by our constant collaboration outside. Yes. Kaya ba natin, Colonel, masabi ba natin na kaya natin makipagsabayan sa ibang bansa, considering na merong mga external threats coming from let's say from other countries, 'di ba? Kaya natin. Halimbawa, mahaharang natin yung mga tangka na cyber attack sa halimbawa yung ating mga government sites or of course AFP sites. Meron tayong ganong capability. Yes sir, so yung ating Cyber Operation Center ay operating 24/7. Yun. So palagi at May tao lagi. May tao palagi at saka yung frequency ng attack ay talagang hindi tumitigil. So yan, kailangan natin talaga maging proactive. And of course, we also improve our predictive capability by, nasabi ko kanina, by collaborating with external stakeholders. Para sa ganun ay pagsalubungin natin yung pagiging proactive at sa pagiging predictive, then we're always ready to combat cyber threats. Per day, Colonel, do you have data? Do you have, I mean, gaano karami yung mga na i-intercept ninyo na mga cyber threat o yung mga nagtatangka? Meron ho kayong hawak ko na datos? Mayroon po. Mayroon kaming mga datos na yung mga frequency na mga attempts. But of course, yung as to the details, I cannot discuss, but I assure you that napakarami po. Thousands, even pumupunta pa ng millions. Thousands, Yes. Millions. Matindi yun. Yes. Dito ba sa website natin? Meron ba? Well, real talk yun dahil of course online tayo, 'di ba? Hindi lang naman kami, 'di ba? Pati rin yung ibang mga websites or sa mga iba pa ring networks. Ito bang mga usually ba namo-monitor nyo rin, na nalalaman nyo rin kung saan nanggagaling particular itong mga attempts na ito? Okay sir, sa mga kaso ng mga attacks na done by mga newbies, mga greenhorns, that thing that after na magkaroon kami ng incident response and of course yung magkaroon kami ng forensics on the aftermath of the attack, is ma-identify natin sila. But in cases wherein napaka-advanced na yung attacks. Yan na. So ito na yung problematic sa cyber because sa cyber kasi I can spoof my attack na ako ang umaatake but siya pala ang umatake. So now the attribution is May very decoy. hard. Yeah, the attribution now is very hard so that what you see is not really the attacker. Kaya you need to go further. Yan yung mahirap sa cyber. Kasi ang akala ng iba, once na na-attack ka, tapos nakita mo doon sa investigation mo na ganito palang umatake sa ng IP address. Ako, na halimbawa marunong, I can use the IP address of US to attack my companion. So, pag nakita ngayon ng nag-incident response, makikita nila, uy, IP address ng US. But, ginamit ko lang pala yan. So, ito ngayon yung challenge sa cyber, sa the whole ecosystem ng cyber, the attribution. That is why, kung pag-uusapan ng batas, wala pong globally at universally accepted na cyber law. Kasi dahil nga dito. So, magkakaiba ang provisions. So, wala talagang common, globally accepted cyber law. Sa makatwid, walang perpekto na cyber. Let's say, halimbawa, Colonel, itong ating cybercrime prevention law or SIM registration law. So walang perfect. So anong may papayo mo, ano ang nakikita mong solusyon para maiwasan natin itong yung mga ganitong cyber attack, lalo ngayon dumadami. May mga nabibiktima, maraming nabibiktima, Colonel. At
yung mga pati nga yung mga yung GCash, 'di ba? So yun ang pinag-inalaan nila, pati yung mga iba pang mga e-wallet platforms, no? So anong may papayo mo bilang hepe ng AFP Cyber Command sa ating mga mambabatas, and of course in general as well? So, sabi nga nila, yung paggagawa ng policy is purposely dahil sa problematic environment. So, ang paggagawa din ng policy is kailangan niya ng consultations up to the grassroots. So, yung grassroots na sinasabi, pag gumawa tayo ng SIM card registration law, is of course enough yung mga consultations natin hanggang dun sa users. Something like that. So, Dami nun. Oo. So, kailangan na, lalo na ngayon dito sa mga batas na involving cyber, is that there should be really a concerted effort in letting majority of the stakeholders o lahat ng stakeholders na to talk, sit down, and raise concerns para sa ganun ay magiging effective ang babalangkasin na batas. So you are in favor na amendahan itong mga ganitong batas? If the public say na nakikita ng publiko na hindi na siya effective, so the best thing to do is of course to amend. Amen, Siguro. yes. So, Yes. Kasi mabilis ang technology, di ba, Yes, Colonel? yes, sir. So, ang yung takbo ng technology sobrang bilis. Kinabukasan may bago, another day may bago na naman, di ba? So kailangan talaga tayong we have to kumbaga makipagsabayan tayo, makasabay tayo dun sa nagbabagong technology. So ano may papayo mo naman sa ating mga kababayan, Colonel, lalo na syempre mga senior citizen na hindi naman maalam sa ganitong cyber technology, cellphone, sa internet, etc. Colonel. marami pong efforts ang cybersecurity awareness, no? So, kung sana kukopyahin lang natin yung mga efforts ng mga ibang bansa wherein yung cyber security nagsisimula mula bata pa sila. Okay, so and from there kung makitaan ng mga bata na pwede nilang gamitin mag-pursue dito sa domain nito, ay lalo silang nade-develop. Ang kagandahan noon ay bata pa lang sila, na-train na sila. So maybe sa akin, sa nakikita ko on the national level is of course hanggang inclusion of this awareness sa education, hanggang sa primary siguro. Sama sa curriculum. Kasama na sa curriculum. So that habang pag tumanda na sila, we will not be experiencing these challenges that we are not experiencing sa mga seniors natin. Lalo yung mga mga OFW, lalo magpapasko, di ba? Marami ang mga nabibiktima ng mga scammer diyan, Colonel. Well, anyway, tayo po ay sige, tayo magpapaalam na at wala na po tayong oras. Maraming salamat nga pala sa ating nakasama sa ating pong guest ngayon, si Colonel Joey Fontiveros po muli, ang commander po ng AFP Cyber Command. Magandang araw po. Marami pong salamat, Colonel. Maraming salamat, Drew. Thank you po. Thank